nagkakabiglaan. So, ito, yung calculus kasi ngayon, ginagamit na siya sa business. Not the normal process, pero kayang-kaya siyang i-compute. Mas mabilis lang siya. Um, so, for this one, gagamit tayo ng mga function natin. So, for CX, since this is business and economics, ang gagamitin natin, so this is for the cost of producing X. Since business, so ang pinaproduce natin, ano ba? Products. Yan. Product X. Mm. Next. At sa business, meron tayong revenue, right? Kaya R of X yan. Pag sinabi nating revenue, yan yung amount ng money natin na, halimbawa ganito, para mas mabilis mong maintindihan. Halimbawa may business ka, yung revenue mo, yun yung na-generate mo from your business operations. Paano siya kinocompute? Kinocompute siya as average ng sales price mo times doon sa number ng na unit, ng sold na unit mo. So, therefore, ang gagawin natin dito, lagay mo dito revenue generated by selling X units ng ano, product pa rin po tayo kasi nasa business tayo. Something Elon Musk would sell. Tapos kung mapapansin mo rin, medyo detailed tayo dito kasi tinreat ko siya na as wala ka pang background knowledge sa business. Yun yung treatment na ginawa ko. Though, hindi ko talaga alam kung wala or meron. Mas maganda kung meron, di ba? So, dito tayo, P of X. So, your P of X, syempre, profit tayo dyan. So, that would be R of X minus C of X. Yan, erase natin to. That's revenue and cost. So, ganito yan. Hindi naman laging profit yan eh, di ba? Minsan nalulugi rin. So, it can be the profit or loss nung company na meron tayo. So, Meron generated siya. meron ba Hmm? tawag negative profit? Oo, ano? Oo, kasi nalulugi tayo eh. Minsan, hindi tayo laging kumikita, nalulugi din ang business. Wala. Meron ba po sa English? Imbes na loss, meron bang specific term? Para lugi. Wala yata. Wala yata mo. Negative profit. Meron. Merong negative profit. Pwede mong ano, alam ko searchable naman siya. You may try, pero meron tayong term na negative profit. Kasi, katulad nga na sinabi ko sa'yo kanina, nalulugi ang business. So, meron talagang negative profit. Nawa. Yan. Hindi pala siya negative. Sige. Iba. Nakita mo ba? Sige, pwede mong i-search para ano. Ito po, yung search. Ayan. Para yung mga terms, nakukuha mo siya lahat. Kaya yan, kung negative profit, pag sinearch mo siya, um, naka-charge kasi yung cellphone ko eh. Pero i-check mo rin, it is about financial loss. Kasi lugi, di ba? Ayan, ayan. Net loss. So, mm, Wala talagang pangalan. Loss. yun talaga siya. So, eto siya, nagge-generate tayo ng profit or loss by, of course, producing siya pag nag-sell tayo ng unit natin ng product. So, pero, yung C of X mo, R of X, and P of X, nagde-define lang siya only for na negative integers for now.
So, that is for halimbawa, ang X mo ay 0, 1, 2, 3, so on and so forth. Bakit po ganon? Kasi po, um, halimbawa, tinitreat kasi natin siya dito sa topic na to na it doesn't make sense kasi kung halimbawa, ang cost ng, parang halimbawa, cost of producing -1 cars. So, ang revenue niya na ma-generate mo by selling 3.62 refrigerator. Wala na ba? 3.62, right? So, whole numbers lang muna tayo. Na negative whole numbers. Yan. Pero, gusto kong i-note mo dito na yung function natin, pwede siya mag-give rise dun sa discrete points natin. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. Mhm. Wait lang ha. Here. Yan. 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 Kita niyo po? Yun nasa screen. Yung graph. Opo. Okay, thank you po. Yan. So, dyan sa graph natin, kung mapapansin mo, yung each function na meron tayo may give rise to discrete points natin na nandito sa graph. Yung, ayan po, sa graph na nakikita mo ngayon. Pero, yung mga, since nirelate natin siya sa, teka lang, taas natin, economics, no? So, business and economics siya pumasok. Usually kasi, yung mga economists natin, um, nagdodraw siya ng smooth curve doon sa mga points natin and ina-assume natin na yung C of X natin, nagde-define siya para sa lahat ng positive value ng X. Kasi nga, binanggit ko kanina doon sa unahan, we are assuming na lahat, almost, lahat ng case ng X natin na negative integer. So, dyan papasok si cost function. Si C of X mo, yun yung cost function mo. Yan. Or C of X. Papakita natin ang cost function. Yun pa rin naman yun, pero production level yan. Here siya. Yan. Pwede mo din siyang ma-search. Searchable yan. Cost function. Yan. Para lang masundan mo din siya. Okay na, nakakasunod pa? Opo. Ayan. We are assuming, kaya bakit ganyan yung graph? Eh, almost the same lang naman siya nung letter A, right? We are assuming po for the cost function na magkaroon siya ng smooth graph. Katulad nung meron tayo dito sa pangalawang graph. So therefore, makakagamit tayo ng mga um, topics na related sa calculus. Ayan. Sige, let's have an example. I don't know if familiar ka sa word na marginal cost. Opo. Na-encounter mo na ba siya? Okay, good. Ano kasi yung marginal cost? Parang ano ba? Yung parang pag yung na iba, parang something basta may change yata yan. Pero I don't really know the specifics. Yes, that's correct naman. Kasi pag sinabi nating marginal cost, parang halimbawa, 'di ba, you have a business and then nagkaroon ng biglaang ano, halimbawa may biglaang binili or additional expense. That is the marginal cost. Yan siya.
Kumbaga, kung sa mabilis na salita, edi that's extra cost. Kaya siya marginal cost. Lagay natin dito sa gilid. So, for marginal cost analysis, ang gagawin natin, halimbawa ganito. Gamit tayong ibang color. Let's say, for example, we have here c of x. That's your cost function. And then we have here the given. That's the quantity of 10 raised to negative 6 x cube. That's your cost function. Minus 0.003 x raised to 2. Excuse po. Plus 5x plus $1,000. Usod natin yung picture. Ayan. And then we are asked to describe the behavior of kanina, marginal cost. Dito muna tayo mag-focus. Tapos later, sketch natin yung graph. Yan. Tapos later, ikaw naman, for marginal cost analysis. 'Di ba meron tayong mhm, wait lang ha, baba natin siya. Nakakasunod ka po. Abo. Okay, okay. That's good. Describe the behavior. Mm-mm. So, solution tayo. Kunin natin yung first two derivatives ng cost function natin. So, for the first derivative, syempre, apply natin yung normal na process natin. So, yung 1,000, wala na yon. Then, of course, yung, hindi, sulat ko na lang para mas mabilis. This is the given. Yan. So, therefore, wala na to. Yung 1,000 kasi that is a constant. So, ito minus 1. So, that's plus 5 lang. So, naging 1 minus 1 yan. And then, this one, that's 2 times 0.003 and then 2 minus 1. So, magiging 0.006 na lang siya, pero may x pa rin. And then, sorry po. So, minus 1 tayo dyan, no? So, minus 1 ka dito. And then, si 3 ilipat mo dito. So that would be 3 times 10 raised to negative 6 x raised to 2. So this is your first derivative. And then your second derivative will be this. Di syempre, yan na yung given natin. C5 naman mawawala. Kasi, di ba, that is a constant itself. So, tanggal ka na dyan. So, eto naman, this is minus 1 and then 2 times 3. So, that would be 6 times 10 raised to negative 6 and then minus 0.006. Bakit? Kasi this is 1 minus 1. So, this is your second derivative. Ano nangyayari? Ibababa ko lang ha. Ayan. Can you still follow po? Yes. Okay, good. Mukhang mabilis tayo matatapos. So, isama na natin yung sketch the graph para tuloy-tuloy. Sketch muna natin yung marginal cost ng first derivative natin, which is itong nasa taas. So, that's the first derivative of your marginal cost. And then, from the behavior of your first derivative, ang gagawin natin, magagraph natin yung original function mo, which is si cost function.
C of x. So therefore, baba tayo. So therefore, kung gagawin natin siyang cost function, pero marginal ha. Marginal cost function, that would be y is equal to the quantity of 3 times 10 raised to negative 6x raised to 2. Nasa first derivative tayo. Minus 0.006 x plus 5. Hmm. So, therefore, asa na ba ang aking... Wait lang ha. Magpe-paste lang ako ng graph. So, more likely, ganyan lang din yung gagawin later. Pero mas mahirap ng konti. X squared yan, so expect natin dapat ano yan, nakaparabola. Cartesian plane. Wait lang ha, Cartesian plane. May tanong ka ba so far? Hmm, wala na ba? Second derivative. Habang kinukuha ko yung ano ko. Cartesian plane. Ay, ito na lang muna, yung Cartesian plane. Wala siyang pangmalakihan. Ayan. Try natin, no? Calculator ko lang ha. Wait lang. Kung gagamitan natin yan ng Desmos, mabilis naman yan. Kaso, ayusin natin. Try natin ng 1 para mas makita natin. 1 na x. So, that would be 3 times 10 raised to negative 6. 1 lang to para mas mabilis. Yun. Okay na to. So, that would be 10 raised to 6 times 3.
Yun, okay. S- It's 5. Ayun. So this is around 4.99. Kasi 4 na yung kasunod. So, round off lang natin. So this is your y. Ang x mo 1. This is your x. This is your y. Let's say ito yung 1. And then 1, 2, 3, 4, 5. So almost here. How about pag 0? Para mas kita. And then let's try naman pag 0 siya. Alisin lang natin yung ibang details. So this is 0 raised to 2. Ito 0. Yeah, mas mabilis na yan. Cancel na yan. Cancel na yan. Okay, that's good. So kung 0 naman siya, didikit siya sa 5. So ito siya. Nakakasunod ka? Yes, ako. Okay. Try pa natin, no? Para lang makita natin yung galaw ng graph. Next tayo. Try natin sa 2. Ito times 2 lang yan. So that is 4. Wait lang ulit. Times 3. Ano, multiply ko ba by 3 yung isa? Wait lang ha. Parang hindi ko na multiply by 3 yung isa. Times 3. Oo nga, no? Tama. Mali nga yan. 0.006 plus 5. Ay, hindi. Tama pala yun. Hindi, okay na yung number 1. Next tayo, dito sa 2. Akala ko hindi ko siya na-multiply. Times 3. Times 4. E di meron tayo ditong 4.988. Pababa na siya kasi yung isa 99 eh. So ito 988 siya. Pero sa 2 na siya. So kung ito siya, edi medyo malapit lang din doon. Konti lang yung paggalaw ng graph. So, rinig mo yung ano, background noise, yung aso. Hindi naman ba? Okay. So kung mapapansin mo, maliit lang yung paggalaw ng graph niya. So dapat nga medyo dikit pa yan eh. Kasi that's 4.9. That's 4.99 and then isang 4.98. So almost dikit lang yan sila. Try natin sa 3. Parang gradual kasi yung pagbaba niya. Tapos, pwede na natin siyang palakihin pa para mahatak na natin siya 5 na agad. Tapos 10. Ganun pa din. That's 4.98. Pero that's 2 naman. So, ibababa lang natin siya ng konti. Pero almost pa rin kasi gradual yung pagbaba niya. So, this is 4.982. When it comes to 3, try natin ang 4. Hindi lang kaya ng ano eh, mas malalaking numbers sa Cartesian plane. Gusto ko sana mas detailed pa siya. Sa 4, that's 4.97. So, ayan siya. Ayan. Pero almost reaching 4 na. Teka, itaas ko pa ha.
Kasi hindi pwedeng pumunta na siya agad sa 4. Here, we can have here, here, 1, 2, 3, here, and here. Ayan. Try natin ang 5. Pag hindi pa nakita yung shape, ipapakita ko po sa inyo pag nakadesmos naman siya. Kasi ang liit ng ano niya eh, ng pagbaba. Kahit nga itanan natin eh. Yan. Pwede mo din siyang itry on your end. So, See, kahit maka 10 siya, 4.9 pa rin siya eh. Pero 4.94. teka ba? Mm-mm. Kaya, ayan, 4.94 siya. Tama yung graph natin ha, pero syempre, hindi pa natin makita yung paggalaw niya. Flip. Pero, here siya. Ah. 4.90 ba? 4. Oo, nasa 1,000. Teka, try ko 1,000. Mhm. 1,000 na X. Wait lang ha. Where is it? Gusto ko makita mo yung shape. Wait lang. Here. Here siya. Tumataas naman siya, yes. Habang lumalaki yung X natin. Pero gradually lang talaga siya. Ganun yung pag-angat niya. Ano kasi ba yung X? Ano po yan? Ano kasi ba yung represented by X? Teka lang. Number yata Yung siya. X, ano po yan? Number ba po na sold? Hindi, nasa ano tayo eh, marginal cost tayo. Ibig sabihin, yun yung parang dagdag na cost sa kanila. Ah, Kasi that's your marginal cost function. Pag na-solve naman yung gusto mong makuha, dapat nasa ano tayo? so, grabe pala po. So, kung 0 to 50, kahit na same na, ano, Mm, they're as far as each other. Ito halos two times pa yung jump from 200 to 250. Pero ito halos wala naman jump. mm, mm. No change 0 to 50, pero almost double 200 to 250. Yes, ganyan siya tumatakbo yung, pero first derivative na to ha, ng marginal cost function mo. No, So, pwede naman siyang katulad ng ginawa natin kanina, mano-mano nga lang na pagpa-plot. Pero, hindi pa halata kasi yung curve niya. Mas maganda kasi pag nakikita natin kung saan ba napunta yung curve. Ayan. Next tayo. Pero nakukuha niyo po yung ano, parang point niya. no. Okay. Good. Doon tayo sa ano. Um, First yan, di ba? Second derivative. Doon sa second derivative natin, kinuha natin siya as ito, di ba? This one. Yan pa rin yung gagamitin natin. So, dito natin siya ilagay sa baba. Second derivative, this one.
Same process pa rin, pero papakita natin yung pag-angat niya. Wait lang ha. Yan yung kinampit natin na second derivative kanina. So, halos wala. Teka lang. Halos straight nga siya eh. Teka lang. Horizontal tangent tayo. Ito siya. Wait lang. Pakita ko sa'yo. I-share screen ko rin. Mhm. Yan, kita mo na? Yan. Yan, 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 yan. Yan tayo. Yung red, yun yung first derivative. Yung second, yan yung second derivative, yung color blue. Okay, well, it makes sense. So, Mm. rapid, Dikita natin. Yan siya. Ganyan yung itsura niya. mawa. Excuse po, wait lang. Ha, Tag-ulan na naman dito eh. ito pa yung Napapaos na naman. Ay, ganun po. Dito rin po, malakas palaging ulan. Ngayon lang huminto. Ah! Oh, Tuloy-tuloy at, itong several days po. opo. Tuwing hapon, gabi, yan na po. Pero half day lang yung ulan po sa amin. Pag umaga, mainit naman po. Ngayon lang, sa amin ngayon lang po umaraw. Pero yung ibang days, unpredictable. Oh, Very cloudy, tapos aaraw ng a few minutes, tapos biglang, oh, opo. ano po. Ah, kaya po pala. Kaya yung mga sampay hirap. Kasi kala mo, aaraw, tapos biglang uulan pala. Mababasa lang. Oo, kasaya. Opo, sayang po. Buti nga po hindi po yung katulad sa ano, yung iba pag, halimbawa, nawala ni araw, namamaho yung ano, sinampay Kayo po. po, ganun po pagka kaya kami ah, dapat naka-dryer or kami ini-electric fan po namin eh. Or kung, di ba sa aircon po yung kwarto ninyo, Hindi po. kung sa aircon kayo, mas dry yung air. Matutuyo, Ah, sama niyo po, that's isama niyo. great. Kundi naman sa electric fan, padaanin niyo din yung basang para bago pumunta sa inyo may moisture, mas presko, di ba po? Ah, opo. Di ba ganun po? Di ba may electric fan na may mist? Mm-mm, kaya pala. Ganun po para mas matuyo. Pagka kami kanyari yung mga upuan, din namin sinasabit po yung mga damit. Mm-mm. Tapos pag naka-electric fan ka, doble na. Ganun din po si mama. Nape-press, nape-press ko tapos tutuyo yung damit. So, ito pala, ay, napakita ko na ba sa'yo? Ah, napakita ko na sa'yo yung color blue kanina, no? So, kung mapapansin mo doon, sa color blue natin, sa second derivative natin, meron tayong horizontal tangent, di ba? And that is, na kanino ba? Na kay x equals, wait lang ha. Pero, Mm-mm. Oo nga, tama. Pag ang x mo ay nasa, wait lang. Ayun, pakita ko sa'yo muna para hindi mo siya ini-imagine lang. Here, asan ka na ba? Ayun. Yan. Ano ba to? Asan ka na ba?
Yun. Square to Yun. Saan na ba square sila? root. Ang laki Yun na English. ba Ito yan? pala square to 2. Yan. Yan lang naman. Doon lang naman sila. Pag binaba pa natin, wala na yan. Gitna na talaga. Eh, Yan. ano yan? Ay, ano na po kaya? Hindi. Papakita ko yung whiteboard naman. Diba? Yan. 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 Kamusta? Nakakasunod naman? Ano ba? Mm-mm. 100%. Kaya yan ng pen. Um, 'Di ba nakaset tayo for the second derivative po. So, therefore, kailangan natin makuha yung critical point. Ganito yung gagawin mo ha. Lagay mo dito, critical point. And that would be this one. Yung 6 minus 10 raised to negative 6x is equal to, pwede mo siyang iset sa 0, then ito, ilipat natin, magiging 0.006. Ayan. Nagde-decide na naman yung aking pen. And then, of course, kunin natin si x, no? So, divide natin siya both sides by the quantity of 6 minus 10 raised to negative 6. Pwede namang i-simplify. Wala namang problema doon. Ayan. Yung akin lang kasi, mamaya ko pa siya si-simplify. So, that is 0.006 over 6 minus 10 raised to negative 6. Okay. So, pag yan naman, sinimplify natin, that would be 1,000. Teka, double check tayo. Pwede mo siyang i-double check ha. Kaya, sa ngayon, pwede kang gumamit ng calculator para makita mo yung pinagkaiba nila. Kung meron mang difference on your end. Kung wala, edi, okay, wala. 1,000 na ba? Hmm. So, this is 1,000 pa rin. Yan. So, that is your minimum point or the critical point. X equals 1,000. So, kung halimbawa, di ba ang pinag-uusapan natin marginal cost? Pag si X mo na-reach niya yung 1,000, ibig sabihin yung marginal cost mo, marireach niya yung minimum value niya. Yun yung sense nito. Yan. Next. So, anong silbi niya pa bukod doon? Yung critical point mo, ipa-plug in naman natin siya pabalik kay first derivative. So, balik ka ngayon kay first derivative. So, that is 3 times 10 raised to negative 6, then 1,000 to, of course, raised to 2 minus 0.006 times 1,000 plus 5. Ay di magiging that is 3 minus 6 plus 5. So that is equal to 2. Anong summary behavior niya? Nakakasunod ka, Josh? Yes, awa. Okay. So, summary behavior niya, kasi kailangan natin ng behavior, di ba? Yung marginal cost mo nagde-decrease until production ng 1,000 units. Production ang ginagamit nating term ha, Josh, kasi nasa business tayo. Okay? Ulit, ang marginal cost natin decreases until production level 1,000 units and reaches minimum of at x equals 1,000. Paano ko po nalaman na 2? Sinolve po natin pabalik, papunta po kay first derivative, and then increases beyond that. Yun yung nangyayari sa kanya. That is your summary of behavior. Question muna. This is for letter A only muna. Para makita mo yung paggamit ng x and pag-plug in ulit kay first derivative. Question or clarification? Wala na mo. Okay. Sige, kita ulit tayo bukas, Josh. Pasensya na, medyo ano lang yung schedule ko ngayon. 5 to 6 tayo bukas. Bawi ako sa'yo tomorrow, okay? Ganito pa rin.
pero hirapan ko na ng konti. Tapos, expect mo na ikaw ang magsasolve sa susunod, ha? Marginal cost muna. Then, punta tayo ng revenue and profit. Okay. Goodbye for now and see you again tomorrow. Okay ba? Bawi ako sa'yo tomorrow. Sige ba? Sige ba? Bye-bye. Okay ba? Sige, pwede ka naman na mag-leave. Hindi ko kasi siya ma-end. Kaya, pwede ka naman na mag-leave. Bye-bye ba?